Kung mahilig ka ring mag-travel tulad ko, para sa'yo ang video na ito. Hello sa inyong lahat! Ako si Mar at welcome ulit sa channel. Pag-uusapan natin ang mga remote job na pwede mong gawin habang nagta-travel sa mundo. Inaalis nito ang limitasyon to one location dahil hindi ka na tied sa office setup. Alam naman natin na karamihan sa trabaho ay kailangan on-site, kaya limitado ang time para mag-travel. Pero kapag laptop lang ang kailangan mo for work, you can do it kahit saan sa mundo. Pwede kang magstay sa ibang lugar while earning and working still. Maraming tao ang nag-aakala na kailangan ng malaking ipon o passive income para makatravel, pero ang kailangan mo lang ay stable na remote job that allows you to work, travel, and see the beauty that we have out there. Pag naintindihan mo yan, logistics na lang ang iisipin mo sa pag-travel, hindi na pera. Kaya naman, alamin natin ang remote jobs na swaksa for traveling sa buong mundo. Isang bagay na kailangan mong maintindihan ay hindi lahat ng remote jobs ay travel-friendly. May mga remote job na tinitrack ang location mo dahil kailangan nasa partikular kang lugar para sa security, payroll o tax reasons. Kaya isa ito sa mga dapat mong itanong bago mag-accept ng remote job. Kung gusto mong mag-travel, itanong mo kung gaano ka travel-friendly ang remote job na papasukan mo. Pero ngayon, mataas ang demand sa beginner-friendly remote jobs na pwede mong makuha kahit kaunti lang ang experience mo, basta may basic skills ka. At iyan ang ituturo ko sa'yo. Kunyari, nagsisimula ka pa lang. Tapos ka na sa work na 9 to 5 at gusto mong magtrabaho ng remote. Ang unang step na gagawin mo ay alamin kung saan ka magaling at paano mo ito masisell sa isang remote company. Hindi lang iyon. Kailangan mo ring matuto ng skills na madaling aralin at talagang in demand sa market. Halimbawa, ang pagiging virtual assistant ay isa sa mga pinakasikat na entry point dahil ngayon, halos lahat ng kumpanya ay nangangailangan ng virtual assistant. Mas cost saving sa mga kumpanya ang kumuha ng virtual assistant, kaya in demand sila at madaling itong matutunan. Kapag natutunan mo ang email management, customer support, graphic design, o social media, starting point na ito as a virtual assistant. Right now, there are so many content-related jobs na you can get if you enjoy social media. Maaari kang mag-edit ng videos, magsulat ng scripts, at mag-manage ng social media. Magiging high-earning remote worker ka na nakakapag-travel sa mundo. O kung magaling ka sa tao, mahusay mag-solve ng problems, at enjoy mong makipag-usap, baka bagay sa iyo ang customer support. Maganda rin ang kita rito. Ang customer support ay pagtulong sa mga business sa mga concern o problema ng customers nila. Halimbawa, nagtrabaho ka sa isang company na nagdedenta ng t-shirts. Kailangan nila ng taong mag-aasikaso ng lahat ng concerns ng kanilang mga customer tulad ng maling address, sizes, o issue sa delivery. Diyan ka papasok bilang customer support specialist at tutulong sa business habang nagtatravel at nagtatrabaho remotely. Ang importante, hindi mo kailangang maging expert. Kailangan alam mo lang kung anong challenges ang kaya mong ayusin para sa isang business. Ngayon, pag-usapan natin kung saan ka makakahanap ng legit na remote jobs. Maraming sites ngayon kung saan pwede kang mag-apply, pero hindi lahat ok o safe. Kaya i-share ko ang ilang platform na gusto ko at alam kong makakatulong sa'yo makahanap ng legit remote jobs. Pero tandaan na, maging maingat lagi sa pag-apply para maiwasan ang scams. Bibigyan kita ng listahan ng freelance platforms na free at magagamit mo ngayon para makahanap ng remote jobs. Pagkatapos mong gumawa ng profile sa isa sa mga platform na ito, ang susunod ay maghanap ng remote job na gusto mo at swak sa lifestyle mo. Pero may isa ka pang kailangang matutunan, kung paano pagsabayin ang remote work at pagta-travel. Madalas kasi parang madali lang, pero kailangan pa rin ng routine at diskarte. Kaya magbibigay ako ng ilang tips para mas mapadali ito para sa'yo. Working while traveling is not a vacation. Contrary to what people believe, you still need to have a set schedule. You need to organize time zones, your energy, and how you're gonna perform in your job habang traveling. Pumili ng accommodation na may maayos na internet at tahimik na spot para mag-work.
At first, huwag mo na masyadong lipat ng lugar. Mas okay kung stay ka muna sa isang location para less stress at mas focused ka sa work. Lastly, gumawa ka ng routine na kaya mong sundan kahit saan ka mapunta. Kapag stable ang work mo, mas masaya at less stressful ang travel. Kaya kung goal mo ngayong 2026 na ay mag-travel at ayaw mong hintayin pa na makaipon o mag-retire, baka remote job ang bagay sa'yo. You don't need to be a professional. Hindi mo kailangang maging expert. Magsimula ka lang. Pumili ng skill, be better at it, at strategize kung paano i-offer ito sa mga business. At tandaan, remote job pa lang ang simula ng journey. Habang tumatagal, pwede kang makakuha ng mas maraming clients at mapataas ang income mo. Pwede mo itong gawing long-term setup para makapag-travel ka habang may steady na kita. Hanggang dito na lang muna ha. Kung nagustuhan ninyo ang video at may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Nagpo-post kami araw-araw para sa inyong business journey at para kumita pa. Kaya mag-subscribe na at kita-kits sa susunod na video. Paalam!